Magandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating butihin at gwapong guro na si Dr. Dennis Bilokhura. Ako po pala si Binibining Jeremy Inofreyo at ngayong araw ay may bago tayong paksang tatalakayin sa umagang ito. Handa na ba kayo? Ayan, ngunit bago natin ito tatalakayin, ito ay meron akong paalam na gusto ko na kayo ay makinig sa akin. Nagkaintindihan ba tayo mag-aaral? Ayan, ngayon, ang ating tatalakayin sa umagang ito ay tungkol sa salitang magkasing kahulugan at magkasalungat. Sino ang may alam dito kung ano ang salitang magkasing kahulugan? Sa salita namang magkasalungat, ayan, magbuti ko dahil mayroon ka pang nalalaman, binibining si bunga. Ngayon, bago natin tatalakayin ang mga salitang ito, ay may tatlo akong layunin upang makamit na mag-aaral ang kanilang nalalaman. Una na rito ay nalalaman ang magkasing kahulugan at magkasalungat. Pangalawa, nakagagawa ng isang pagsasadula tungkol sa mga salitang magkasing kahulugan at magkasalungat. At pangatlo, napapahalagahan ng mag-aaral ang mga salitang magkasalungat at magkasing kahulugan bilang mag-aaral sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, meron akong isang basket dito. Sa mahiwagang basket na ito ay malalaman natin kung ano ang mga salitang magkasalungat at magkasing kahulugan. Ngunit bago yan, ano nga ba ang magkasalungat? Bubuksan natin ang basket na ito. May huwagang basket. Meron dito nakalagay na mga liham. Tingnan natin kung ano ang nakasulat. Ayan. Pakibasa, Binibining Viray. Ayan, maraming salamat. Ang magkasalungat class ay magkaparehong salita at ang magkasalungat ay hindi parehong mga salita. Ang magkasing kahulugan ay parehong salita. Sino dito may halimbawa ng magkasalungat na salita? Ayan, magaling, Binibining, you're wrong. Sa magkasing kahulugan naman, magaling, bigyan natin ng palakpak ang inyong kaklase dahil meron silang nalalaman na mga salita tungkol dito. Ang magkasing kahulugan at magkasalungat, ito ay mga salitang kadalasan ginagamit natin sa pang-araw-araw, lalong-lalo na sa komunikasyon sa ibang tao. Ang magkasing kahulugan ay ito ay kaparehong salita. Ayan. Ipapakita ko sa inyo ang halimbawa ng magkasing kahulugan. Ayan, ito. Una na rito ay masaya, maligaya. Ayan. Pangalawa ay maganda, marikit. At ang pangatlo, malaki, malawak. Meron pa ba kayong nalalaman tungkol sa magkasing kahulugan? Baka meron pa kayong nalalaman dyan. Ayan, pumunta naman tayo sa halimbawa ng magkasalungat class. Ayan, pakibasa ng una. Ayan, malaki, maliit, mainit.
malamig, malaki, maliit. Yan. Malinis, marumi. Ano pa? Maputi, maitim. O, yan. Pwede rin. Ano pa? Ayan. Ito ang mga halimbawa ng magkasalungat na salita. Ang mga salitang ito ay napapakinabangan din natin bilang isang tao at nagagamit natin din ito sa pang-araw-araw, lalong-lalo na sa komunikasyon sa ibang tao. Naintindihan lang ba ang magkasing kahulugan at magkasalungat na salita? Ayan. Maraming salamat dahil mayroon din kayong natutunan sa araw na ito. Wala na ba kayong mga katanungan? Ayan, maraming salamat dahil nakikinig kayo ng lalo sa akin. Dahil dyan nabubusog kayo sa mga kaalaman sa umagang ito. Dahil wala na kayong mga katanungan, ay magpapaalam na ako. Maraming salamat sa pakikinig at muli tayong makikita sa susunod na araw. Ako pala si Binibining Inoferio. Maraming salamat.